Nag-umpisa ang kwento sa paglitaw ng isang higanting halimaw at nag-umpisa itong wasakin ang lahat. Natakot ang mga tao nang makita nila ang halimaw. Samantala may isang binata ang nakatayo sa gitna ng kalsada at nakatingin sa halimaw, maya-maya ay may naramdaman ito sa kanyang kaliwang pisngi. Nang tumingin siya sa kanyang kamay ay nababalot na ito ng kuryente. Nakaramdam siya ng sakit at unti-unting nabalot ng kuryente ang kanyang katawan. Sa sumunod na pangyayari ay nakita natin na may bola ng liwanag ang pumasok sa ulo ng bida. Bigla itong nagising, napagtanto ng bida na nagising na ang kanyang talento. Pagkatapos ay bumalik ang kwento sa nakaraan. Noong 100 taon ay biglang bumukas ang mga lagusan at naglabasan ng iba't ibang klase ng halimaw mula dito. Dahil dito ay nagkagulo at maraming namatay ngunit, dahil din sa enerhiyang nagmamula sa mga lagusan ay nagising ang mga talento ng mga tao. Bumangon na ang ating bida mula sa kanyang hegan. Maya-maya ay nagtanong ang kapatid niya kung tapos na ba siyang gisingin ang kanyang talento. Nang marinig ito ng bida ay agad niyang pinulot ang isang mahiwagang bato. Ipinakita ng bato na ang talento ng bida ay may mababang klase. Nadismaya ang bida sa kanyang talento dahil alam niya na walang kwenta ang talentong taglay niya. Naglakad siya at binitawan ang mahiwagang bato sa sihig. Huminto siya sa harap ng bentana at napaisip kung paano niya proprotektahan ang kanyang kapatid, kung hindi siya magiging isang martial warrior. Pumasok naman bigla ang kapatid niyang babae sa kanyang kwarto, at nagtanong kung anong resulta ng talent evaluation niya. Yemoko ang ating bida at ngumiti, pagkatapos ay sinabi niya na mataas ang kanyang taglay na talento. Mukhang nagsinungaling ang ating bida para hindi mag-alala ang kanyang kapatid. Agad namang namangha ang kapatid niya. Ngumiti ulit ang ating bida at sinabi niya na magiging isa siyang malakas na martial warrior, at proprotektahan siya. Napalundag naman sa tuwa ang kapatid ng bida nang marinig ito. Pagkatapos ay sinabi ng kapatid niya na kumain na sila dahil niluto niya ang paborito niyang ulam para ay pagdiwang ang kanyang tagumpay. Habang palabas ng kwarto niya ang kapatid ng bida ay biglang may lumitaw na status window sa harapan niya. Ang status window ay ipinakita ang detalye ng kapatid ng bida, nakalagay dito ay pangalan Yeyu, cultivation talent, low tier at siya ay may frost talent low tier at ito ay unawakened. Ang bida ay nagulat sa kanyang nakita at nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Inabot niya ang status window at sinubukang hawakan. At nang ito ay nahawakan nga ng bida, agad nitong pinakita ang kanyang status. Ang pangalan ng bida ay Ye-chan at ang cultivation talent niya ay mahinang klase. Nagulat ang bida nang nakita niya ang sarili niyang impormasyon sa status window. Habang siya ay nakatingin sa status window, ay bigla siya hinayla ng kapatid niya. Nang hawakan ng kapatid ng bida ang kamay niya, ay biglang may nagpakitang panibagong status window. Ang nakasulat sa status window ay ang cultivation talent at frost talent ni Yeyu, ay maaari niyang kopyahin. Nagtaka si Ye-chan sa kanyang nakita at hindi niya alam kung anong ibig sabihin nito. Nagtanong ang sistema kung gusto ba niyang kopyahin ang talent ng kapatid niya. Hindi naman makapaniwala si Ye-chan, na kaya niyang kopyahin ang talent ng ibang tao. Agad niya namang napagtanto na ang abilidad na ito ay matutulungan siyang maging malakas. Si Ye-chan at ang kapatid niya ay dumating na sa silid kainan at nagsimula ng kumain. Alam ni Ye-chan ang kakayahan niyang kopyahin ang talent ng iba, ay isang napakamakapangyarihang abilidad. Pero ayaw niyang subukan ito sa kanyang kapatid. Kaya hindi niya piniling kopyahin ang talent ng kapatid niya, alam niya na mas malakas ang talent ng kapatid niya kaysa sa talent niya, at kung ma-awaken pa ang frost talent ni Yeyu, ay mas magiging malakas pa siya. Pagkatapos na pagtanto ng bida na biniyayaan sila ng kapatid niya ng nakakamanghang talento, ay tumingin siya sa larawan ng kanyang magulang, at sinabing hindi na nila kailangang mag-alala at makakapagpahinga na sila ng mapayapa. Sa sumunod na pangyayari, pumunta si Ye-chan sa city. Nang dumating siya ay agad niyang sinubukan ang kanyang abilidad na kopyahin ang talent ng iba. Dahil dito ay agad namang nag-scan ng mga talent ang sistema. Habang naghahanap nga talent ang sistema, ay napagtanto ng bida, na may 3 metro na sakop lamang ito. Pagkatapos mag-scan ng sistema ay ipinakita nito ang mababang klase ng talento. Dahil gusto ni Ye-chan na kopyahin ang isang mid-tier na talento ay nagdesisyon siyang pumunta sa akademya. Alam ni Ye-chan na makakapasok siya sa akademya dahil na-awaken na din ang kanyang talento,
kahit na low tier lamang ito. Alam ng bida na pag kinopya niya ang talent ng iba, ay magbabago din ang talento niya. Kaya naman hindi siya maaring pumasok sa akademya na kayungan ng talent evaluation. Kaya napagdesisyonan niya na pumasok sa Lenhai-based Fifth Academy. Alam ng bida na maraming tao sa akademya ang may mid-tier talent. Napangiti si Ye Chan dahil alam niyang magiging mas malakas siya sa lahat ng tao sa loob ng akademya dahil sa copy talent na meron siya. Pagkalipas ng 10 araw ay pumasok na si Ye Chan sa Marshall Stadium ng Lenhai-based Fifth Academy. Si Ye Chan ay mag-aaral na ng akademya, ang guro nila sa loob ng klase ay sinabing, kung gusto nilang maging isang martial warrior ay kailangan muna nilang maging isang martial apprentice. Upang maging isang martial apprentice ay kailangan muna nilang matutunan ang body training technique. Agad namang tinuro ng guro sa araw na yun ang body training technique. Sabi pa ng guro, kung nagawa nyo na makagawa ng vortex sa inyong dibdib ay ibig sabihin nun nagawa na ninyong matutunan ang body training technique. Nag-umpisa namang magsanay ang bida at ang kanyang mga kamag-aral. Pagkalipas ng ilang sandali ay may mga mag-aaral ang nawalan ng malay dahil hindi nila kinaya ang pagsasanay. Sabi naman ng matabang lalaki sa tabi ng ating bida ay, guro. Maraming mga mag-aaral na ang nawalan ng malay. Huwag mong pansinin ang mga basurang walang silbi at mag-focus ka sa sarili mo, tugon naman ng guro. Sa kabilang banda naman ay, nagtataka ang bida dahil hindi parent siya nakakagawa ng air vortex. Naisip niya na dahil kaya ito sa mababang talent niya para mag-cultivate. Pagkalipas ng ilang pang mga oras ay nawalan na ng malay ang mga mag-aaral maliban kay Ye Chan. Sabi ng guro, kayo ang pinakamalalang naturuan ko sa buong buhay ko. At dapat ay tularan niyo si Chen Dong at patuloy na magsanay araw-araw. Pagkatapos ng klase, tinanong ng bida ang kanyang matabang kaibigan na si Jiang Bao kung sino ba si Chen Dong. Tugon naman ni Jiang Bao ay, si Chen Dong daw ay isang hindi ordinaryong mag-aaral, dahil nagawa nitong maging isang martial apprentice sa kalahating buwan lamang, at dahil doon ay kinuha siya ng principal bilang kanyang disciple. Naglabas naman ng papel na may perma ni Chen Dong si Jiang Bao, at sabi nito na pag naging kasing lakas na ni Chen Dong ang principal ay malamang na mabebenta ng malaki ang pirma niya. Na-surprise naman ang bida sa sinabi ng kaibigan niya. Habang naglalakad, napansin ni Ye Chan na ang mga mag-aaral ay excited at natutuwang makita si Chen Dong. Nang lumabas na si Chen Dong ay maraming kababaihan ang lumapit para magpapirma. Agad namang tumakbo ng mabilis si Jiang Bao para kumuha ulit ng pangalawang pirma ni Chen Dong. Ngumiti naman ng nakakatakot si Ye Chan, at agad nitong ginamit ang kanyang kakayahan para makita ang talent ni Chen Dong. Nakita ni Ye Chan na ang cultivation talent ni Chen Dong ay nasa gitnang antas. Dahil dito ay pumunta si Ye Chan kung nasaan si Chen Dong, mayabang namang sinabi ni Chen Dong na kumalma sila dahil nandito siya alang-alang sa mga guro at upang hikayatin ang mga mag-aaral, tigilan nyo na rin ang paghingi ng aking pirma dahil pagtatawanan lang ako ng mga kaibigan ko pag nalaman nila. Tumugon naman si Ye Chan. Kung ganun ay makipagkamay ka na lang sa amin, sumang-ayon naman si Chen Dong sa sinabi ng bida, nag-uumpisa siyang makipagkamay sa mga mag-aaral, at nang si Ye Chan na ang kakamayan niya, ngumiti ito na parang may masamang balak, nang naghawak na ang kamay nila ay bahagya itong nagliwanag, sabi ni Chen Dong, ay magsikap ka sa iyong cultivation, pagkatapos ay umalis na si Chen Dong. Ngumiti naman ang ating bida dahil nagawa niyang kopyahin ang talent ni Chen Dong. Sumapit ang gabi at pumunta si Ye Chan sa kuweba na nasa kabundukan. At dito ay nakatingin siya sa status window, na nagsabing matagumpay siyang nakakopya ng gitnang antas na talent. Gusto mo ba itong pagsamahin? Tanong naman ng status window. Naisip naman ng bida kung magiging maganda ba ang kanyang talent kapag pinagsanib niya ang mababang antas na talent niya at ang gitnang antas na talent na nakopya niya. Pagkalipas ng ilang sandali ay nagpasya siyang pagsamahin ang mga talent. Pagkatapos ay lumutang ang mga kulay green na bula ng enerhiya sa paligid niya. Agad naman niyang naramdaman na sobrang sakit ng dibdib niya. Hinawakan niya ito ng mahigpit at napasigaw ng malakas dahil sa sobrang sakit. Dahil sa sobrang sakit ay napagapang si Ye Chan at halos mawalan ng malay. Hindi naman inasahan ni Ye Chan na ganito pala kasakit ang pagsanibin ang mga talento. Pagkalipas ng ilang oras ay unti-unting nawala ang sakit na nararamdaman niya. Nagpakita naman ang status window ni Ye Chan at ayon dito,
Ang cultivation talent ni Ye Chan ay nasa gitnang antas na. Nang makita ang pagbabago sa kanyang talento ay napangiti ulit ang bida. Nagpakita ang panibagong status window at sabi dito na ang copy talent ng bida ay may 30 araw na cooldown time. Dito ay nalaman ng bida na isang beses lamang siya makakakopya ng talento sa isang buwan. Hindi naman makapaniwala si Ye Chan kung gaano kalakas ang talento niyang mangopya ng talent ng iba. Sa sumunod ng pangyayari ay ginamit ng bida ang body training technique na tinuro ng kalbong guro sa kanila. Maya-maya ay biglang lumitaw ang isang air vortex sa harapan niya, hindi naman makapaniwala si Ye Chan na napakadali lamang niyang nakagawa ng air vortex. Dahil dito ay napagtanto ni Ye Chan na dahil sa talento niya ay kaya niyang lampasan ang isang martial warrior at maging isa siyang great martial warrior. Lumipas ang isang buwan ay may isang halimaw na nakapasok sa syudad. Sa kanilang banda ay nakita natin na may mag-ama ang nakasalubong ng ating bida sa may kalsada. Naisip ng ating bida na naging isa na siyang martial apprentice at malayo pa ang kanyang tatahakin upang maging isang martial warrior. Sa sumunod na pangyayari ay may tumalsik na dugo at may lamparang bumagsak at nasira. Kaya naman pala ang halimaw na nakapasok sa syudad ay kinagat ang ulo ng ama ng batang babae. Napansin ito ni Ye Chan at lumingon at nakita niya ang nagtalsikang dugo. Sumigaw ng malakas ang batang babae at tinatawag ang kanyang ama. Sa kabilang banda naman ay si Ye Chan na hindi makagalaw dahil sa sobrang takot. Samantala ang mga tao ay nagsipagtakbuhan nang makita nila ang malaking asong lobo. Ang asong lobo ay lumundag at nagtangkang atakihin ang batang babae. Nakita naman ito ng ating bida at tumakbo upang iligtas ang batang babae. Binuhat niya ang batang babae at tumakbo papalayo sa asong lobo ngunit ang asong lobo ay napakabilis at alam ng bida na hindi sila makakatakas. Maya-maya ay may lalaking tumalo ng mataas at inatake ang asong lobo, agad namang napansin ito ng asong lobo at nagawang makaiwas. Ang lalaking dumating ay humingi ng paumanhin kay Ye Chan at sa batang babae dahil natagalan ang kanilang pagdating. Tinanong naman ng bida kung sino ang lalaki. Sagot naman ng lalaki, tinatawag ako ng mga tao bilang si Captain Gale Wolf. Sabi pa ni Captain Gale Wolf, ako na baalang tumalo sa malaking asong lobo at ikaw na ang baalang protektahan ang batang babae. Pumayag naman ang ating bida at agad namang sumugod si Captain Gale Wolf. Ginamit ni Gale Wolf ang kanyang malaking espada at ginamit naman ng asong lobo ang matatalim nitong koko. Agad namang tinakpan ni Ye Chan ang mata ng batang babae upang hindi nito makita ang nakakatakot na labanan. Napagtanto naman ni Gale Wolf na malakas din ang asong lobo. Muli niyang inatake ang asong lobo ngunit nagawa na naman nitong makaiwas. Bigla namang naglaho ang asong lobo sa harapan ni Gale Wolf dahil sa taglay na bilis nito. Agad namang nagpakawala ng sunod-sunod na atake si Gale Wolf at nagawa ng asong lobo na iwasan ang lahat ng atake ni Gale Wolf. Naiinis na si Gale Wolf dahil hindi niya matamaan ang asong lobo. Napansin naman ng mga kasamahan ni Gale Wolf, na nahihirapan na ang kanilang kapitan at agad silang tumalon upang tulungan ito. Sabay-sabay nilang itinusok ang kanilang espada sa asong lobo, ngunit nagawa ulit nitong makaiwas. Tumakbo ang asong lobo papunta kay Gale Wolf. Nakita ito ng isa sa mga kasamahan ni Gale Wolf at napasigaw, "Kapitan, papunta na dyan." Agad namang pumorma si Gale Wolf upang umatake. Sa likuran ng asong lobo ay sumugod din ang isa sa kasamahan ni Gale Wolf. Maya-maya ay makikita natin ang isang espada na nagawang saksakin ang asong lobo. Dito ay nakita natin na nagawa ni Gale Wolf at ng kasama nito na saksakin ang asong lobo. Agad namang tinanong ng kasamahan ng kapitan kung patay na ba ang asong lobo. Ngunit agad napansin ng kapitan na nagpapalit ng anyo ang halimaw. Agad niyang sinabihan na mag-ingat sila at maghanda dahil pumasok na sa bloodburst mode ang asong lobo. Agad namang nagpakawala ng malakas na shockwave ang asong lobo at dahil dito ay tumalsik ang mga ito. Tumama sa bakal na bakod ang isa sa kanila at maayos namang bumagsak ang kapitan malapit sa ating bida. Agad namang tumakbo ng napakabilis ang asong lobo para tumakas. Agad namang sinabi ng bida na tumatakas na ang halimaw. Ang asong lobo ay nagpatalon-talon sa mga gusali ng napakabilis. Napansin naman ng kapitan ang direksyon na tinakbuhan ng asong lobo at sinabing huwag ka mag-alala, hindi makakatakas yang halimaw na yan. At yun naman pala, may isa pa palang kasamahan ng Kapitan Gale Wolf na nag-aabang sa tuktok ng gusali.
Ito pala ay isang magandang babae na gumagamit ng palaswo, sabi ng babae ay, kanina pa kita hinihintay. At agad na nga niyang pinakawalan ng kanyang palaswo at bumubulusok na ito papunta sa asong lobo. Napansin ito ng asong lobo ngunit huli na ang lahat. At yun sa pool ang halimaw na asong lobo at bumagsak ito sa harapan ng ating bida at ng kapitan. Pagkatapos ay nagsama-sama na ang buong squad ng Kapitan Gale Wolf. Pinuri naman ng kapitan ang kasamahan niyang gumagamit ng palaswo, ang galing mong pamana, sabi ng kapitan. Agad namang ikinatuwa ng babae ang papuri. Agad namang nagulat ang ating bida sa kanyang nakita. Nagtataka ang bida nang makita niya ang status window ng asong lobo. Nakalagay sa status window na ang asong lobo ay isang Silver Moon Wolf, ang talent nito ay low tier at ang speed talent nito ay novice tier. Nagulat naman ang bida na nagagawa din niyang makita ang status window ng mga halimaw. Bigla namang gumalaw ang paa ng asong lobo, at dahil dito ay pinagpawisan sa takot ang ating bida. Tuluyan nang nakatayo ang asong lobo at napansin naman ito ni Kapitan Gale Wolf at agad sumigaw upang sabihan ang mga kasamahan niya. Agad naman lumingon ang mga ito at nakita nga nilang buhay pa ang asong lobo. Agad namang tumalon palayo ang mga ito upang lumayo sa halimaw. Bigla namang sumigaw ng malakas ang halimaw at kitang-kita natin ang matatalim na pangil nito. Sa kabilang banda naman ay ang pangkat ng kapitan, tinanong ng isa na kapitan ano ang gagawin natin. Sagot naman ng kapitan ay huwag kayo mag-alala sugatan na ang halimaw at nanghihina na ito. Agad namang lumingon ang kapitan at sinabihan ang bida na umalis na sa lugar dahil masyado nang nagiging delikado ang sitwasyon. Napangiti naman si Ye Chan at naisip niya na ito ay isang perpektong oportunidad. Bigla namang tumakbo ang bida ng napakabilis at dahil dito ay nagulat ang kapitan sa ginawa ni Ye Chan. Agad namang hinanda ng bida ang kanyang kamao at sinuntok ang asong lobo. Agad namang tumalon ang bida at sinakayan ang asong lobo sa likod at pagkatapos ay nanlilisik na tinaas ng bida ang dalawang kamay upang umatake. Agad namang binagsakan ng napakaraming suntok ang halimaw ng walang humpay at dahil dito ay nagtalsikan ang dugo ng halimaw. Kahit napatay na ang halimaw ay patuloy pa din na umaatake si Ye Chan at kita natin na puno na ng dugo ang kamao ng bida at susuntukan pa sana niya ang halimaw pero pinigilan siya ng kapitan at sinabi na tumigil na siya dahil patay na ang halimaw. Sa isip naman ni Ye Chan ay, patay na nga ang halimaw pero ang mas mahalaga ay nagawa kong kopyahin ang talent ng halimaw. Kumalma na ang bida at inalis na ang dugo ang kamao nito sa asong lobo, agad namang sumigaw ang kapitan at sinabi sa kanyang pangkat, kayong tatlo alisin na ang bangkay ng halimaw at ng lalaking kinain nito at agad naman nilang inalis ang mga ito. Pagkatapos naman ay sinabihan niya ang babaeng kasamahan niya na asikasuhin ang bata babae na agad naman nitong sinunod. Pagkatapos ay tumingin ang kapitan sa bida at nagpaalam, sinabi pa nito na, inaasahan ko na sa hinaharap ay magiging isa ka sa aming pangkat pag naging isa ka ng martial warrior. Napangiti naman ang bida nang marinig ka at tumugon naman ang bida ng sige kapitan. Pagkatapos ay nakauwi na ang bida at linilinisan nito ang kanyang kamay at muka na puro dugo ng halimaw. Pagkatapos ay pumasok ito sa kusina at dito ay nakita niyang nakatulog sa kakaante sa kanya ang kapatid niyang si Yeyu. Nakita din niya na nakahanda na din ang pagkain sa mesa. Agad namang kumuha ng kumot ang bida at kinumutan ang kapatid nitong mahimbing na natutulog. Naisip naman ni Ye Chan na para maprotektahan niya ang kapatid niya ay, kailangan niyang maging isang martial warrior at dahil dito ay agad siyang pumasok sa kanyang kwarto. Pinulot naman nito ang nakakalat na damit at umupo sa kama. Agad naman niyang tinignan ang talent ng Silver Moon Wolf na may blood talent na low tier at speed talent na novice tier. Pagkatapos nagpasya siyang i-upgrade ang talent niya at agad na kinagat ang damit upang hindi siya makapag-ingay at magising ang kapatid nito.